ditong off-road helmet. So ito yung itsura niya pala. Aero Commander Gold Matte siya. Ayan. So ito yung itsura niya. Ang mga features niya, meron siyang wide visor na rin. Tapos meron siyang aero visor ito. Kasi nga pang off-road siya. Tapos matte gold yung color niya. Magaan din siya. Weight niya siguro mga 1.3 kg. 1.3 to 1.4 kg. Isa pa niyang features, meron siyang tri-vent. Ito yung una niyang vent. Tapos dito sa loob, dito ba? Nakaano kasi yung visor. Meron dito. Tapos ito sa ibabaw. So yan yun. Tapos if pagka inopen mo siya, yung pinakang visor niya, ito. Wide siya, sobrang maganda yung gamitin. Meron din siyang dual visor na rin siya. Ayan o. Yun, maganda siya. Saka maganda yung kulay niya. Tapos yung lock niya pala, ito yung lock niya. Naka-D-lock na rin siya. Tapos naka-ready din pala siya sa intercom. Pero yung AW con pang aero, pwede mo din naman siyang kabitan ng kahit ano. Pwede ka gumamit ng ibang brand. Kung meron akong ibang brand, ang gagawin ko na lang, bibili na lang ako ng helmet kit para pagka gagamitin ko to, kasi meron pa ako sa helmet. Pag gagamitin ko to, ililipat ko na lang dito yung intercom. So yun, okay naman siya. Tapos, ano ba mga kasama niya? Ito, syempre manual. Mga manual, tapos meron tayong kasamang sticker dito. Syempre mga standard yan, mga standard package. Tapos ito, may kasama na rin pala siyang pin lock. Kasama siyang pin lock, hindi ko pa na-i-install, pero i-install natin ito mamaya. Ngayon, after ko ma-check yung mga inclusions niya. So meron siyang pin lock, fog resistant, lens 70, clear siya. Pero meron siyang apat na kulay, light smoke, dark smoke, at saka yung yellow. Pero hindi na kailangan, mas okay na yung clear kasi meron naman siyang visor na tinted. So meron siyang dark smoke na visor, so hindi mo na kailangan nun. Para hindi ka na magpalit, pagka nagra-ride ka ng gabi, hindi ka na magpapalit. Kasi yung iba kasi, ako gusto ko rin ng dark sa umaga syempre, kaso lang pagka yung whole day ride ka, tapos pag gabi magpapalit ka pa, parang hassle mo. So yun lang naman. Ito lang, tapos meron pa siyang isang kasama ito. Pang goggles yata, at hindi ko pa nakikita pa sa okay, mga mount siya. Okay, accessories pala. Ito camera mount siya. Action cam mount. Naka-ready na siya dito. So pag ginamit mo itong mount na to, meron siyang yan, may nakaabang na siya dito na port kabitan. Tapos ito ba? Ito ang kasama. Pakala ko pang goggles to. Ito, okay, ito yung sa chin mount. Ito yung kasama, yung ilalagay mo dito sa may chin, sa ilalim ng dito. Kabit natin yung pin lock niya. Yung pin lock pala, anti-fog siya. So para pagka nagra-ride ka, malamig. Di ba syempre yung sa loob ng helmet warm siya kapag ka nagsasalita ka. Magfa-fog yung helmet mo. Kaya lumalabo siya. Itong pin lock na to, fog resistant. So hindi mo kailangan magpunas, hindi mo kailangan maglinis ng helmet.
every time magka-ride ka lalo na pagka yung malamig. Kapag malamig tapos warm yung nasa loob ng helmet mo, ang tendency nun mag-create siya ng moist. Kaya nagkakaroon ng fog. Ito kakabit natin. Kabit na natin ito. Si Aero pala, si Aero, ano ba paano ba i-pronounce to? Aero, Aero, clear siya. Ito siya. So, ang gagawin natin, snap lang natin siya dito. So, paano siya kinakabit? Meron diyang dalawang, ito, meron parang dalawang stopper dito, kaliwa, tsaka dito sa kanan. Ang gagawin mo, pag ikabit mo siya, ito, pag kinabit mo to, gaganon mo lang siya sa loob. So, para yun yung maghahawak ng pin lock. So, gawin natin. Tagal na nito, ngayon ko lang ito nabuksan, pero bakit parang ano siya? Bakit parang yellowish? Kasi may plastic pa. Tingnan natin yung plastic. Okay, tama. Kasi gawa ng plastic. Gawa nung tawag dito. Nung protective film. Kaya siya yellowish. Akala ko naluma na eh. So, kabit natin. Ang una natin gagawin, tanggalin natin yung visor. Yun, nakabit na natin siya. Meron pa lang siyang film, kaya yung kulay niya yellowish pa. Pero para makita nyo kung paano. Ayan, nakaibabaw lang siya dito sa lens. So ito siya, rubber siya, parang silicone material siya. Papatong mo siya dito para hindi siya maging foggy. Tanggalin natin yung film para maging clear na siya. Yan. Yan. Di ba? Clear na siya. Ngayon, ibabalik na natin to. Install na ulit natin. So, yun na siya. Gagamitin ko pala siya pang touring. Ang helmet kasi iba-ibang specs. Iba-iba sa iba-ibang purpose. Ito mas magaan to kasi pang off-road din. Tapos ang naka-design siya sa medyo mababang speed. Yung ibang helmet na pang design sa street, sa sports, syempre iba-iba ring specs yun. Pero ito gagamitin ko rin pang long ride. Na lang siguro ako magmamabilis, guys. At mabagal lang ako mag-ride, guys. So, yun lang, guys. I-install natin yung pin lock dito sa Aero natin. Next ko ilalagay dito yung helmet kit ng intercom. Meron kasi akong isang Edge Cardo. So, lalagyan natin ng helmet kit para pag ito yung gagamitin ko,
pwede kong ilipat lang yung intercom. So hindi mo kailangan ng dalawa, kit lang kailangan. Kasi yung device pwede mo naman siyang i-transfer kahit sa ang helmet. Kung may more than one helmet ka, pwede kang bumili ng kit lang para connection lang. Ang kasama ng kit yung headphone at saka mic, tapos yung mga mount niya para may kabit mo yung intercom. So yun lang, sana na-enjoy nyo tong small review natin dito sa Aero Commander. Meron pang isa, Commander 2, pero okay na ako dito. Yun yung bago, Commander 2. Ito Commander 1 lang to. Pero napaka-pogi niyan guys. So yun lang. Kita-kits tayo next review natin. Papakita ko naman sa inyo kung ano yung mga pwede nating install or kung saan man. Or sa kalsada na tayo magkita.